Umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating maiksing morning devotional. So ito po ang topic na binigay sa akin na connected pa rin po sa ating theme na peace that passeth understanding, na finding peace through Christ's teaching. So ngayon po ay ihahayag sa atin ng Panginoon mula sa kanyang mga salita o sa magitan ng Biblia ang mga turo ni Kristo na maghahatid sa atin sa kapayapaan. So, true peace comes from Christ. Sabi po sa John 14:27, "Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid." So, dito po sa talatang ito ay ipinapahayag sa atin na mayroon po ibinibigay si Kristo sa atin na kapayapaan na hindi maipagkakaloob sa atin ng sanlibutan o ng kung ano man. Kaya atin po ditong matunghayan o buhat sa kanyang mga salita upang atin pong maitamo kung ano man po yung ating ang kapayapaan na gusto ipaabot sa atin ng ating Panginoon. So, Christ's teaching centers on love. So, sabi po sa Matthew 22:37-40, "Thou shalt love thy Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment, and the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two new commandments hang all the law and the prophets." So, ang puntasyon ng turo ni Kristo ay ang pag-ibig na kung saan dito rin po ay nakabatay ang kautusan ng Panginoon at ng mga propeta. At ang pag-ibig ay siya rin puntasyon ng ating Panginoon at ito ang pinakadiwa na pagiging tunay na disipulo ni Kristo at gaya po ng kanyang sinabi sa Juan 13:34-35. So, ang utos po ni Kristo ay wala pong pinagbago, tulad lang din po sa kanyang sinabi sa mga propeta, at yung isa din po palang pundasyon sa kanyang turo ni Jesucristo, yun din po pala ang mahalin natin ang ating kapwa sa tulad ng pagmahal natin sa ating sarili. So Christ's teaching centers on love. John 13:34-35, "A new commandment I give unto you, that ye love one another, as I love you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one another." So, sabi po dito sa isang bagong utos ang sa inyo ay ibinigay ko na kayo ay magmahalan, at kung paano inibig ko kayo ay ganun din kayo umibig sa bawat isa o sa inyong kapwa, na sa ganito ay makilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. So, makikilala din pala tayo kung paano po tayo inibig natin ang ating kapwa. So, sa turo din pala ni Jesucristo ay nakita din pala dito unang-una ang pag-ibig, kung paano niya i-handle ang bawat isa, at doon po namunga ang karakter na nagpatuloy at tayo ay nagkaisa. So, Christ teaches obedience from the heart. So, sa John 14:15, "If you love me, keep my commandments." Kaya nga, inaanyayahan po tayo ng ating Panginoon na kung atin po siyang iniibig ay atin pong tuparin ang kanyang mga utos. So, dito po na verse na to na kapag tayo po ay minamahal po natin si Kristo, tayo po ay takot nang gumawa sa mga kasalanan at
atin na pong nalilimutan na gumawa ng mga kasalanan. Pag tayo po ay minamahal natin ang Panginoon, ito po ay tuloy-tuloy na sa pag-keep ng kanyang mga utos. So, may golden rule po tayo. So, Matthew 17:12, therefore all things whatsoever you would that men should do to you, do ye even so to them, for this is the law and the prophets. So, kasama din pong turo ni Kristo na gawin po natin sa iba, ang ibig natin gawin sa atin, sapagkat anuman po ang ating itinanim ay siya rin pong ating aanihin. Ngayon nga po sa Galatians 6:7 na kaya't inaanyayahan po tayo ng Panginoon na gumawa ng mabuti sa ating kapwa at nasa gayon ay magkaroon po tayo ng kapayapaan. So, kapayapaan po talaga ang dulot kapag tayo po ay may ginawa na kabutihan sa ating kapwa, hindi po yung sa puot or yung wala kang kapayapaan kasi yung kapitbahay mo may galit sa iyo. So, hindi po ganun ang gustong ituro sa atin ng Panginoon. So, put on charity. Sa Colossians 3:14-15, and above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, but ye thankful. So, mayroon po tayong tatlong pagkukunan dito ng punto. So, damtan natin ang ating sarili ng pag-ibig. So, ang pinakamahalaga sa lahat, ang katangian ng isang Kristiyano ay ang pag-ibig. Ito po ang isang ugat na pundasyon ng lahat na tayo ay gagawa ng mabubuting gawa. Kasi pag nakita sa atin yung pag-ibig, doon din po papasok ang mga mabuting gawa na ibibigay din po sa atin ng ating kapwa. So, ito din po ay nagbubuklod sa lahat tungo sa ganap na pagkakaisa. So, dahil din po sa pag-ibig, tayo din po ay nagiging isa. O di tayo din po ay naging buo at perfecto. Tayo din po ay nagre-rebuke sa bawat isa dahil sa pag-ibig na ibibigay sa ating ni Kristo. So, sabi dito na dahil dito ay ito din po ay isang ugnayan bilang tayo ay isang katawan ni Kristo. So, tayong lahat ay kabilang sa isang katawan ng Iglesia ni Kristo, kaya mahalaga ang pagkakaisa at pag-ibig sa isa't isa. So, put on charity sa 1 Corinthians 13:4. Charity suffereth long and is kind. Charity invadeth not, charity vaunteth not itself, is not puffed up, doth behave itself, assembly seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoice not iniquity, but rejoices in the truth. So, ang pag-ibig po pala ay mapagpahinuhod at ito ay magandang loob at ang pag-ibig ay hindi nanananghili at ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri at hindi mapagpalalo o hindi din nag-uugaling mahalay at hindi na kanyang sarili ang umaangat at hindi nayayamot at ang pag-ibig ay hindi inaalumana ang masama at hindi nagagalak sa kalikuan at hindi nagagalak sa mga samaan kundi nakikigalak sa katotohanan. So, isa din ditong pinopoint dito sa Corinthians na pag-provoke po ng kasalanan ng ating mga kasama. Di ba minsan pag tayo po ay mahal natin ang ating kasama, hindi na natin i-provoke. So, minsan ako din ganyan ako like, okay, para may, pag hindi ka kasi correct, parang feeling mo, may kapayapaan ako nito. Pero yung guilt pala, andyan pala sa'yo kasi hindi ka nag-review sa iyong kapatiran. So, ganun po yung gusto na iparating sa ating dito ng Panginoon. So, ang pag-ibig po ay hindi po nagpupasente sa maling ginagawa ng ating kapatiran. At sinasabi din po dito, ang pag-ibig din po pala ay hindi rin po ito ay pagmamataas sa ating sarili. At hindi rin po ito ay tayo ay
binibigay lahat ng puri sa ating sarili, kundi ito po ay nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. So, 1 Corinthians 13, verse 4 to 8, beareth all things, believe all things, hopeth all things, endureth all things, charity never faileth. But whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongue, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. So sabi po dito sa Korinto na lahat ay binabata, lahat ay pinapaniwalaan, at lahat ay inaasahan, at lahat ay tinitiis. So ang pag-ibig ay hindi nagkulang at kailanman, kahit maging ang mga hula o mga hula na binigay sa atin ng ating Biblia, kailanman ay hindi ito mawawala. Kaya nga kung sa atin pong susundin ang mga turo ito ni Kristo, na tayo ay mamuhay sa pag-ibig ng Diyos, at atin pong gawin ang lahat sa ilalim ng pag-ibig gaya ng Diyos Ama at ni Jesucristo, na kayang itanggi ang lahat, pati ang ating sarili, tiyak o sigurado po ating matatamo ang tunay na kapayapaan na ipinagkakaloob sa ating ni Kristo. So, kapag pala tayo ay namuhay gaya ni Kristo habang siya dito ay nasa sanlibutan, tayo pala ay merong kapayapaan na tunay, lalong-lalo na sa ating sarili, kasi wala tayong guilt na nandito sa ating puso. Ito lamang ay tunay at peace at kasayahan habang tayo ay nakikipagsalamuha sa ating kasama. So, sabi po dito sa ating last verse. So, John 16:33, these things I have spoken unto you, not immediate might have peace in the world. You shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. So, ang mga bagay na ito ay isinasabi ko sa inyo upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan natin ang ating loob at ating daigin ang sanlibutan. So, dito pang ini-encourage tayo ng Panginoon na atin siyang sundan. Kasi siya nga po, diba, dinaig ngayon itong sanlibutan. So, siya ay naging isang example po sa atin. So, pinapakita po dito na ang kapayapaan po ay hindi po natin makikita sa sanlibutan lamang. So, kapag tayo po ay, like, pag may problema, di ba, pumunta tayo sa may kainuman. So, akala natin, yun na yung kapayapaan, yung may peace ako dito. So, hindi po pala ganun. So, pinapakita dito ng Panginoon kung ano po ba ang peace na gusto niyang ipaabot sa atin. Na ang kapayapaan na gustong ipaabot sa atin ng Panginoon, hindi yung kapayapaan na makakamtan natin sa sanlibutan, kundi kapayapaan na mamuhay tayo sa Kanya bilang isang Kristiyano. So, sana po tayo ay mamuhay sa kapayapaan na pinagkaloob sa ating Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming